Sa bayan ng San Rafael may isang gabi na hindi mo kakalimutan. Isang gabi ng sayaw at takot. Ang kwentong ito ay tungkol sa misteryosong tolda na biglang lumitaw at nagdala ng kakaibang musika na tila may kapangyarihang kontrolin ng mga tao. Habang naglalakad pa uwi si Edmar, isang magsasaka, nakasalubong niya si Gemma na may dalang balita tungkol sa isang lalaking may 6 na daliri. Sa loob ng tolda, ang mga tao ay napasayaw hanggang sa kanilang huling hininga at si Edmar ay kailangang iligtas ang kanyang mga kaibigan bago sila tuluyang mawala. Kumusta po sa lahat ng mga tagahanga ng Pinoy Horror diyan? Salamat po sa inyong oras at interes sa aking kwento. Ako nga pala si Edmar, isang simpleng magsasaka dito sa bayan ng San Rafael. Lumaki ako sa lugar na ito kasama ang aking mga kaibigan at pamilya. Kilala ko ang halos lahat ng tao rito at ang bayan namin ay tahimik at payapa hanggang sa dumating ang kakaibang pangyayari na ito. Sa bayan ng San Rafael, tahimik ang gabi, tanging ang tunog ng mga kuliglig at huni ng mga ibon ang maririnig. Ang mga tao rito ay bihirang magsalita tungkol sa kanilang mga nakaraang karanasan, lalo na ang mga nakaligtas sa gabing puno ng takot. Ako, si Edmar, isang magsasaka, ay naglalakad pa uwi mula sa palengke. Nakita ko si Gemma, isang dating kaklase, na tila may gustong sabihin ngunit nag-aalangan. Edmar, may narinig ka na ba tungkol sa malaking tolda na itinayo malapit sa bandstand? Tanong ni Gemma, halatang kinakabahan. Habang naglalakad ako pa uwi, iniisip ko ang sinabi ni Gemma. Bakit tila may kakaibang takot sa kanyang mga mata? Alam kong kailangan kong alamin ang tungkol dito. Noong taglagas ng 1995, dumating sa bayan ang isang misteryosong mang-aawit at mananayaw. Ang mga tao sa bayan ay agad na nahumaling sa kanyang presensya. Ipinamalita ni Gemma sa akin ang tungkol sa malaking tolda na itinayo malapit sa bandstand. Edmar, nakita mo na ba ang lalaking may 6 na daliri sa bawat kamay? Nakakatakot siya, pero parang may kakaibang karisma, sabi niya. Hindi ko pa siya nakikita, pero parang gusto kong malaman ang tungkol sa kanya, sagot ko habang nag-iisip. Nagpasya akong puntahan ang parke kinabukasan kasama si Thomas, ang aking matalik na kaibigan, upang makita ang sinasabing tolda at ang misteryosong lalaki. Kinabukasan, maliwanag ang araw at puno ng mga tao ang parke. Ang malaking tolda ay kitang-kita mula sa malayo, puno ng mga ilaw at musika. Nung pagdating namin ni Tomas, nakita namin ang mang-aawit at mananayaw na nag-aanyaya sa mga tao na pumasok sa tolda. Halina kayo, sumali sa aming sayawan, sigaw ng lalaki habang nakangiti. Tomas, parang kakaiba ang pakiramdam ko dito, sabi ko habang tinitingnan ng mga taong pumapasok sa tolda. Sa loob ng tolda nakita namin sina Mayor Renato at Kapitana Sonia na sumasayaw kasama ang iba pang mga tagabayan. Ang musika ay tila may kakaibang kapangyarihan na nag-aakit sa lahat na sumayaw. Habang patuloy ang sayawan, napansin ko na parang wala sa kanilang sarili ang mga tao. Tomas, may mali dito, hindi ito normal, bulong ko habang hawak ang braso ng kaibigan. Tingnan mo si Mayor Renato, parang hindi siya napapagod. Dagdag ko pa habang tinitingnan ang walang pagod na pagsayaw ng mga tao. Sa loob ng tolda nagsimula ang mga awit at mananayaw na tumugtog ng kanyang biolin. Ang musika ay tila may kakaibang kapangyarihan na nagpapasayaw sa lahat ng tao. Edmar, hindi ko mapigilan ang sarili ko. Kailangan kong sumayaw, sabi ni Tomas habang nagsisimula ng sumayaw. Tomas, huwag. Kailangan nating umalis dito. Sigaw ko ngunit hindi niya ako pinapansin. Habang tumatagal ang mga tao ay nagsimulang mag-collapse dahil sa pagod, pinsala o kamatayan.
ngunit ang kanilang mga katawan ay patuloy pa rin sa pagsayaw na parang kontrolado ng musika. Gemma, kailangan nating umalis dito. Sigaw ko habang hinahanap ang kaibigan sa gitna ng mga sumasayaw na tao. Sa wakas, nakita ko si Gemma na halos mawalan na ng malay. Gemma, hawak ka lang sa akin. Kailangan nating lumabas dito, sabi ko habang hinahatak ang kaibigan palabas ng tolda. Habang lumalabas kami, nakita ko si Barangay Tanod Lando na patuloy pa rin sa pagsayaw kahit na halatang pagod na ito. Lando, sumama ka sa amin, sigaw ko, ngunit tila bingi na siya sa aking mga tawag. Matapos ang maraming oras, tumigil sa wakas ang mga awit at mananayaw sa pagtugtog. Ang mga taong kaya pang maglakad ay nagsimulang lumabas ng tolda, halos hindi makapaniwala sa kanilang naranasan. Parang ang bigat ng katawan ko pero kailangan kong umalis. Edmar, ano ang nangyari? Bakit parang wala akong maalala? Tanong ni Gemma habang hinahabol ang hininga. Gemma, hindi ko rin alam. Pero kailangan nating malaman kung ano ang nangyari sa loob ng tolda, sagot ko habang tinitingnan ang paligid. Lumingon ako at nakita ko si Mayor Renato at ilang iba pa na nananatili sa loob ng tolda na may mga kakaibang ngiti sa kanilang mga mukha na tila wala sa kanilang sarili. Parang may ibang kapangyarihan ng tolda na to, bulong ko sa sarili habang tinitingnan ang mga natitirang tao. Tomas, kailangan nating bumalik at iligtas sila, sabi ko, ngunit napansin kong hindi na kayang maglakad ni Tomas dahil sa sobrang pagod. Kinabukasan, nawala ang tolda at ang mga natitirang tao. Ang mga nakaligtas kasama sina Gemma at Tomas ay naiwan upang harapin ang mga natirang alaala ng gabing iyon. Edmar, anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Gemma habang tinitingnan ang bakanteng lugar kung saan dating nakatayo ang tolda. Kailangan nating magpatuloy sa buhay, Gemma, pero hindi ko makakalimutan ang gabing iyon, sagot ko habang hawak ang kamay ng kaibigan. Si Tomas ay nawalan ng isang paa at naging mapag-isa. Si Gemma ay sumali sa hukbo ngunit naging alkoholiko at ako naman ay nanatili sa bayan, patuloy na pinahihirapan ng mga alaala ng gabing iyon. Hindi ko alam kung paano tayo makaka-move on mula rito, pero kailangan nating subukan, sabi ko habang naglalakad pa uwi kasama si Gemma. Nung una, akala ko kaya kong kalimutan ang lahat ng nangyari. Pero tuwing ilang gabi napapansin ko ang kakaibang kilos ni Tomas. Parang sumasayaw pa rin siya sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nakakatakot isipin na kahit tapos na ang lahat, parang hindi pa rin siya nakakaalis sa kapangyarihan ng musika ng mga awit at mananayaw. Edmar, naririnig mo pa rin ba ang musika? Tanong sa akin ni Gemma isang gabi habang nakatingin kami sa malayo. Oh Gemma, parang hindi na ito mawawala sa isipan ko. Parang naririnig ko pa rin ang mahiwagang musika ng mga awit at mananayaw, sagot ko habang tumitingin sa kalangitan. Hindi ko alam kung paano ko ito maipapaliwanag, pero parang may bahagi ng akin na naiwan sa loob ng tolda na yon. Kailangan nating mag-iingat, Edmar. Baka bumalik sila, sabi ni Gemma habang niyayakap ang sarili. Ramdam ko ang takot sa boses niya. At alam kong pareho kaming natatakot sa posibilidad na bumalik ang mga nilalang na iyon. Oh Gemma, kailangan nating maging handa. Hindi na tayo dapat magpadala sa takot, sagot ko habang hawak ang kamay ng kaibigan. Alam kong kailangan naming magpatuloy. Kahit gaano pa kahirap, kailangan naming harapin ang anumang darating. Handa na kami at hindi na kami magpapadala sa takot. Ang kwento natin ngayon ay nagpapaalala na hindi lahat ng maganda sa paningin ay ligtas. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas maraming nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, mag-ingat kayo sa mga musika sa gabi. Paalam at sana'y hindi kayo mapasayaw sa dilim.